Life is hard, but that's what makes life worth living. I am Jamaila Luz Ramirez from the Psychology Department, and we will be inviting some of my fellow students to discuss about what makes life worth living. Sige, take a seat. Okay, so good afternoon sa inyong dalawa. So welcome dito sa ating podcast for today. So maaari mo mo kayo makilala ang inyong sarili sa ating mga tagapakinig ngayon. So Pales. Good afternoon. Good afternoon. My name is Janice Ray Tales. Kaya na lang for short. Ayun, so I'm Manny Jane Gabriel. You can call me Chico. Okay, so sa inyong dalawa, kamusta naman ang buhay? Sa iyo, JL, kamusta ang school mo? As of now, I'm a working student. So, medyo nakaka-frustrate kasi kailangan yung frustrate. Hirap siya pagsabay. Pressure din. Lalo lang sa akin kasi pinupuro din ako sa pag-ibig ko. And then, kailangan ko din masupport yung pag-aaral ko. Ako rin lang ako sa nababayan. Kasi sila wala namang sapat na kinikita. So kumbaga, bago ko yung sarili ko. So, alam mo ba na pagiging isang working student is a big sacrifice talaga, no? So, kasi ako din kasi galing ako sa pagiging working student. So, naranasan ko na i-sacrifice ko yung social life na meron ako, na nakikita ko yung mga classmate ko na after ng class, umuwi sila para lumala, umuwi sila to live their social life. So, samantalang ako, parang wala akong choice kundi pumasok ako ng trabaho kasi nga, kung hindi ako pumasok, paano makakapagtapos ng pag-aaral? So, yung pagiging working student talaga isang big sacrifice. So, pero after mo dyan, pag yan ang pagtagumpayan mo, napagtapos mo sa sarili mo, hanggang mo yung diploma mo, umakit ka sa stage, it's because of your sacrifice, napaka-worth it yung feeling na yan. Hindi mo parang sobrang goosebump, nag-uong buhay mo, parang dala-dala mo siya. Parang gusto mo ulit-ulitin. That's why, namiss ko yung feel na yun, kaya nag-take ako ng second course ko siya. Pero more than that is, nakita ko yung meron akong mas big purpose. Ikaw naman, Hani, kamusta naman ang school life mo? Ayun, Color white? tayo papalta. Bakit? Kasi medyo draining din, pero in a way na, yun nga, mas mabigat naman yung ginagawa namin kasi bukod sa school, meron pa kayong dapat ginagawa para makita mo yung school life. Kailangan yung financial stability para gawin yung pwede mo sa Sa'yo, dinosaur. pero si mama, pero wala din, ang kaso din. Sino panalo ako? Hindi ko naman proud to say na hindi ko nagagapang na maayos yung pagiging student ko ngayon. Which is, totoo naman din kasi siguro na-delay kasi paulit-ulit na lang araw-araw. Tapos, ayun, parang hindi naman sa hindi naman sa ikinakapag ko talaga pero hindi ko ngayon ang sabihin kasi gusto ko rin maging totoo. Kasi marami akong namimiss na schoolworks, LMS, yung mga iba pang paperworks na naitatampak na nagtutulog ko kasi kahit dalawang subject lang naman sa isang araw, nakakapagod mo. Kahit sobrang bilang ng biyahe ko, nakakapagod mo sa bahay. Kahit gano'n lang yung oras mo sa school. Parang parang exhausted pa rin. So, diretso tulog, tapos pag-gising, gabi-gabi na, matutulog ulit, hindi na nagagawa yung mga dapat ko. Okay, so sa'yo naman, Hani, Black and white? siguro, to make it positive or to see the positive side, minsan kailangan mo isipin na ang swerte ko kasi ako nakakapag-aral ako, kahit pa paano may sumusupport sa akin. Hindi man kulang, pero at least kahit pa paano na itagawin natin, itagawin ng mga mo. So siguro, you need to prioritize kung ano yung importante. Kasi kung ano yung pinaprioritize mo kasi, yun yung mag-determine kung ano talaga yung magiging destination mo. If you're prioritizing, sabi mo nga, minsan umuwi ka na
na tulog ka na. So if you're parang nakakompromise yung academic subject mo, so maybe merong negative result na mangyayari sa'yo in your school. So kailangan yung prioritize ko ano yung importante. Ano lang, minsan, kailangan mo lang magpahinga. Hindi kasi, hindi kasi yung gabi, di ba, sobrang dami ko natulog. Parang kasi may part pa dyan sa akin na umaasa, may makukuha pa rin akong pahinga sa pagtulog ko na yun. Kasi sa pagtulog, hindi ko na kailangan isipin yung mga bagay na iniisip ko kapag gising ako. So yun yung nagiging way ko para makapag-escape dun sa realidad na meron ako. Kasi yung sarili natin, hindi lang kasi physical rest ang kailangan natin. Napaka-importante rin na meron tayong emotional rest, mind rest, kasi yung mind natin, yung mind is everything. So, dyan nag-i-start yung lahat. The battle always starts in our mind. So, kapag yung battle na yan na meron sa isip mo is iniiwasan mo or katulad na nasabi mo, natutulog ka lang just to escape. Escape lang, isip mo na dyan ulit. Misa kailangan kasi natin harapin yung battle na meron tayo kasi kapag lagi lang tayo mag-escape, parang ano lang, pinupulong lang natin yung agony na meron tayo. Ikaw, JL, how about your family? Kamusta naman ang relasyon mo sa pamilya mo? Sisimula ko ba sa pinapita? So, Ikaw, kung saan ka pupunta? as of now kasi, okay naman na sasuportahan naman ako ng family member yan. Pero hindi katulad ng dati. Panahon 8 years old pa ako. Kasi parang nadami ako sa galit ni Lola. Kasi yung papa ko, binuntis agad yung papa ko. First year college pa lang. So, galit si Lola at saka si Lola. So, yung lumabas na ako, yun, parang naman kung sa akin lahat na parang nagalit. Ano ng papa ko eh. Parang ganun lagi sasabi nila sa akin na magiging kagaya ka lang ng papa mo para wala ka manarapin sa buhay. Kaya so ganyan yung galit kasi parehas ng papa mo. So parang sa akin yung parang kaya rin naman si Lola. Parang hindi ako masyadong lalo. Parang yun wala sa akin. Pero ngayon okay naman. Hindi ka tulad natin na sa akin halos lang. Pero ngayon naman, parang may side pa rin na mas sinusuporta nila yung commitment. Panganay ko. Paano ko? Ano? Kaya siya may trabaho ako, kaya ko na gawin sa sarili ko. Hindi na dapat pa ako suporta. Bakit naman? Mas yung kapatid ko naman, hindi ko sila suporta. Di ba din ang kamag-anak namin na sila yung magpapahalan. Sa tanaw ko, hindi ko pa rin ngayon, medyo okay. Ayun, siguro yung sa'yo, kaya ako masasabi na ngayon is okay na, dati hindi. Kasi syempre dati, medyo bata pa tayo, hindi pa natin naiintindihan yung mga nangyayari. Ngayon kasi, grown ka na. So, naiintindihan mo na, na-accept mo na ganito yung treatment sa akin, ng family ko. And then, naranasan ko rin kasi yung experience na parang ako yung panganay, tinalo na ako ng tulong na mula sa, na dapat, di ba, parang yung natin, dapat ako muna yung tulungan eh. Bakit siya? Bakit ako yung sa magkala? Hindi naman kasi, misa kasi hindi nila nakikita na tayong mga panganay is kailangan din natin ng tulong. Hindi protect panganay ka is malakas ka rin. So, yun. Doon naman sa part na parang sabi mo na yung parang ang tingin sa'yo ng lola at lolo mo is parang magiging katulad ng papa mo. Which is, yun din kasi ang mali sa tao. Kasi minsan yung kasalanan ng mga magulang natin is parang pinapasa sa atin na samantalang wala
wala naman tayong kinalaman doon. Kasi hindi naman natin ginusto o hindi tayo nakakapili ng magiging magulang natin. Ikaw, Hani, kamusta ka naman sa family? Ayun, nakarelate din naman ako sa pinag-usapan niya ni JA na may na parang pinasa sa inyo yung responsibilities ng isang ng guardian or ng parents, which is yung mag-alaga ng mas nakakababata or parang pinasa sa inyo yung mga gawain, yung responsibilidad na dapat sila yung gumagawa para sa inyo bilang anak. Kasi kahit na hindi ako yung panganay, kasi middle child naman ako, ano din, parang ako kasi yung nag-alaga ng mga sumunod sa akin, which is dalawa pa, mas bata sa akin, 3 years. Ako yung nag-alaga sa kanila simula elementary ako, tapos ako nag-tutumay parang mother kasi hindi naman namin nakasama sa mga sa Negros. And then, ayun nga, recently, ngayon naman, na wala na din yung kuya ko, yung panganay, yung pinakapanganay talaga biologically, na confidential yung reason. Tapos, ang pinaka-recent naman ng conflict namin, aming tatlo na lang ng magkakapatid is nagkakaroon kami ng distance, yung spatial distance namin is nakaka-affect na sa bond namin as siblings. Wala din si mama. So, parang nahihirapan namin kumonekta sa isa't isa kasi growing up, hindi naman talaga namin na-practice yun as a family. Hindi kami naging affectionate, hindi kami naging vocal, hindi kami marunong makipag-communicate sa isa't isa. Lalo pa ngayon na yung sumunod sa akin na lalaki is siya yung tumatayong middle child ngayon kasi ako na yung pumalit sa posisyon ni Kuya as a panganay. Siya na yung pumalit na middle child, may middle child syndrome, parang na-neglect as a child, as a kid, as a son, na-neglect as a sibling kasi yung gusto namin babae eh. Tapos parang nagkaroon kami ng conflict. Tapos hindi na kami ulit nagkaayos pa na in a way na nagbabagi ulit kami or nag-uusap na sibling to sibling na magkapatid na nagkaasaran, ganyan. Hindi na namin nagagawa. Ano na, siguro mga 4 or 5 months na po nun. Tapos na-apektuhan si mama na nasa abroad na yun kasi hindi niya na, never niya na ulit makita sa video call na gano'n yung band na medyo connection pa rin. Alin mo, medyo nawawala kang sa Ilang taon yung dalawang kapatid? yung sumunod sa akin, si Jerry, yung lalaki, ano siya, 3 years younger sa akin. So, kakainin niya lang ngayon yung araw. Pero nag-aaral. Ano lang, siguro kasi ikaw, sabi mo nga bilang magaling mga panganay, so, nakikita mo yung pinaka-problem, bakit hindi kayo nagkakaroon ng connection or ng relationship. May ano the reason bakit hindi mo ba kayang mag-step na gumawa ng step para magkaroon kayo ng connection? Ayun kasi, yun nga, sinabi ko kanina po hindi talaga kami na-practice yung ganun talaga na as a kid kasi, neglected talaga kami tatlo. Nahihiya na makipag-communicate sa Hindi rin sa hiya, kasi yung conflict na yun na nangyari sa amin, parang pareho na kasi kami ng maturity, pareho kami ng pinagdadaanan. Paano ba si JN kasi, parang siya yung inaalagaan ni Sir Lady. Parang siya yung tumayong nanay, tapos father, parang siya yung naging father figure ni Yin yung puso namin. Tapos ako yung naging father figure in a physical way. Kasi siya yung gumagawa ng mga mabibigyan ng trabaho na hindi ko kaya as a female. So parang, ang akala ko, nag-gets na yung naging hard work ko, yung sacrifices ko sa kanilang dalawa. Which is, hindi ko na ako makalala. siguro masabi na hindi niya na-appreciate o hindi niya na-appreciate kung ano yung sacrifice na niya. Kasi ano yan kumbaga may mga stages yan. So yung kapatid mo na yan, lumalaki, nagkakaroon siguro ng ibang association sa labas, which is siguro may mga effect din yung mga nakakasama niya. So
ako naniniwala ako na yung, kasi especially lalaki, ako may kapatid din akong lalaki na pareho, sa halos same time story kasi yung father ko din nasa abroad, yung tatay ko medyo hindi rin okay kasi na parang hindi her life na parang nilasta. So parang sa akin na naiwan sa dalawang kapatid ko kahit lalaki. So doon ako sa lalaki medyo nag-aalala kasi nga yung mga lalaki may ego sila, may pride sila. So habang tumatanda sila, parang mas lumini ito yung ano nila, yung mas gusto nila na magkaroon sila ng privacy din lalo sa emotions nila. Na nahihiya sila na ipakita na ganito ako. Madalas hindi sila naglalambay, hindi katulad ng sana ikaw bilang ate, siguro magaling sila kasama, sana pinagdadasal mo na lang na sana bata pa rin sila kasi bata pa sila, ganito kami. And then, yun, kung hindi man na-practice yun, kahit even nung mga bata pa kayo, at least you know how to step na magkaroon kayo ng relationship ulit. Kasi, ano yan, kumbaga, ikaw, I think mas malaki yung vision mo para sa pamilya mo. Kaya nakikita mo yung possible problem na pwede ma-address niyo yun kung magsisimula ka lang sa sarili mo na ba't hindi ako, ibig na ilaan ko yung time ko sa barkada, ba't hindi ko subukan na minsan ipagluto mo sila, ganyan, kasi ano yan kumbaga, mamimiss nila yung, baka manamimiss nila yung mga magulang, syempre baka mamaya sa labas, sinasabi sa nila na mga kaibigan nila na ba't wala kang magulang, tapos natatama ang ego niya. Isa yung magsuway, mas dapat, mas maging impact pa yung ikaw at saka nung pangalawang kapatid mo dun sa bunso. Kasi lalo't babae, kailangan ng protection mo, lalo na yung feelings niya. Kasi madalas, ang pinaka-parents is yung bunso. So, yun. Siguro ang masasabi ko lang, try mo na ikaw yung mag-start, sa'yo mag-start na gagawa ako ng way. Hindi sa pilitan, pero with your heart na baka sisipin ko pagluluto sila, kamustahin ko sila, kamusta yung school mo, kamusta yung, ano mo, may girlfriend ka na ba, ganyan. May nililigaw ako. Yung mga ate-ate school, kasi malaking bagay din na kahit akala mo sa sarili mo, hindi niya napapansin. Lalaki kasi sila, so madalas hindi sila hindi sila gano'n naging open sa akin. So, yun, try mo kasi pag nangyari yun, I'm sure yung kahit malayo mo, sobrang nakakawala ng bago mo makita yung mga anak niya na kahit malayo, wala yung tatay mo, wala yung kuya mo, na makita impact kayo or magkakasama. In that aspect naman kasi, hindi ko masasabi, hindi ko nagagawa yung ginagawa kasi sa pagluto, ang anak ko, kinakausap ko pa rin naman siya, pero sobrang casual na parang kumain ka na ba? Kumain ka na, ganyan lang. Parang ang usapan namin lagi, nasa isang bahay lang naman kami, pero kung mag-usap kami parang once in a week, kunyari, nag-iiwan ako ng niluto ko dyan, pero parang ang hirap niya nag-approach. Yung parang, siya kasi yung parang magbigay talaga ng sobrang bigat na bato dun sa naging concept namin way back July. I mean, July. Siya yung naglagay ng bato dun na nakapagpabigat na tapos parang apak yung self-respect ko kasi ako din nag-a-approach kasi iniisip ko ate ako. Yung pinakasahan ko ako nag-co-connect sa band namin magkakapatid kasi tatanto na kami sa bahay tapos paano ko magawa yun. So, it's more than access. Ginagawa ko sa puluto kapag pinakausap ko siya na may mag-uusap ako ng maliliit na bagay. Hindi siya sumagot na ito mga masakit. Tapos tumatagal na ito mga ng buwan, mabot na ng months na nasanay na lang din ako na parang nawawala na lang ako ng hope na i-push ko pa yung band na nawala sa amin because of that small conflict na biglang lumaki kasi hindi na talaga na ma-reconcile. Kasi ano lang yan, parang pagdudod lang yan ang problema ng isang nanay na merong anak na suwain. Kahit kung suwain ng anak niya, the consistency kasi na kahit gano'ng kasama itong anak mo ito, kahit anong mali yung
magawa niya, tinatanggap ko. So parang ganun na kasi yung figure na meron siya, parang nasa yung mother, nasa yung parang emotion ko yung isang message kasi ikaw yung kumayo, nandiyan para sa kanila. So talagang yung pain, salong-salong lahat. Kasi siguro, ewan ko kung tatanong sa sarili mo na dapat si mama sa nito na sana nandito si mama, hindi ko ito na-feel. Kasi, kumbaga, dapat hindi ko obligasyon na saluhin yung ganitong pakiramdam na sana baka kung nandito lang si mama, nagdidisiplina ng maayos yung pagkalit ko na hindi dapat pinag-iarawan sa akin ko. Kasi lahat ginagawa ko yung sacrifices na kahit siguro para sa iyo maliit na bagay, pero para sa akin ibis na nag-aaral ako, pinag-iarawan silang papahinga ako, inaasikaso ko sila. Parang, parang yung sinasalo mo lahat ng responsibility na meron ng isang ina. Kaya napakahirap ko. Pero huwag mo lang sukuhan. Kasi, darating yung araw, malalagay sila sa sitwasyon kung nakapamilya yan. Tapos, mararamdaman nila na ganito pala yung karamdam ni ate nung time na ipinagluluto ako na hindi pala madali na basta pinagluluto ko lang. Kasi yung ipagluto mo sila, maghihiwa ka, maghugas ka ng malaking oras sa kinakain mo. Kasi lahat tayo wala kasi 24 hours. Pero iba't iba yung ginagawa ng tao sa 24 hours. But for you, imbis na ipagpahinga mo, ibanding mo sa iba. Kasi teenager ka adult ka so you have the social life na tinatawag. Pero nawawala sa iyo kasi you have the responsibility na nasa magulang. So, huwag mo lang siyang subukan kasi darating yung araw, marirealize mo siguro for me, pag-train mo na part na meron yung kapatid mo para kasi kapag pinagdasan natin naniniwala ko, hindi naman siguro para makikita mo ng dasal. Kasi the tears you have right now, that's the way or that's a message para kay Lord na Lord, I'm praise the Lord. So, doon tayo magja-jump sa next area ng life na kakamustahin ko sa inyo, which is, how's your faith with the Lord? Ewan ka na ako sa paano sisimulan. Bakit? Wala akong faith. I mean, wala akong concrete faith with Him kung nag-exist na siya. So, it means na do you not believe in God? Saan ka naniniwala kasi sa God? Hindi naman sa naniniwala kasi hindi lang naman yung earth yung nag-i-exist. Hindi lang din yung ecosystem ng na Milky Way. Hindi lang yung walong planeta. Kasi malaki yung universe. So, it's easy to conclude na there's a creator. Pero parang ang hirap paniwalaan na siya sa lahat ng religion. Parang kasi sa lahat ng nangyari after all these years, simula nung nagkamuwang ako ever since 7 years old ako, doon na nagsimulang magka-rumble-rumble yung buhay. And then, ayun na nga, until this day, parang yung religion sa akin, parang hindi na siya yung focus ko, parang hindi na importante, parang hindi na kailangan mag-care doon or i-focus doon yung life ko kasi parang para saan pa, parang yung na lang, parang nag-go with the flow na lang ako. Pero do you even pray? Hindi na. Do you even go to church? Pag nakakita ka ng simbahan, anong maiisip mo? Maiisip mo ba minsan na, like, yan, may mga times na sobrang down ka, maiisip mo ba na maybe baka pwedeng I go to church mabawasan, like others? Ganun ako dati. Kasi dati, mga 4 years ago, 4 or 5 years ago, ganun ako. Nagsisimba ako, nagdadasal ako, kung ano ang simbahan ang pinagdadasalan ko. Wala akong comfort in nature na inaano. Pero biologically, I'm a Roman Catholic. Sa papers ko, Roman Catholic ako. Pero in physical, ngayon, recently wala talaga
parang na-experience ko yung diversity ng iba't ibang religion, nakita ko kung paano sila sumamba. Dati, hindi naman sa nagdadasal lang ako kapag naghihirap ako. Mas napapadalas ko magdasal kapag nag-thank you. Honestly saying, nagdadasal ako kapag nag-thank you talaga. Kasi parang nakaka-guilty kapag lumalapit mo ako sa kanya. Dati, lumalapit ako sa kanya kapag may kailangan ako. So, ngayon kasi parang habang tumatanda, habang nag-age, parang sobrang dami ng sufferings na parang ang hirap, parang nahihirapan na rin ako i-appreciate yung mga bagay-bagay, which is na nakasanayan ko pumunta sa kanya, makipag-usap sa kanya kapag nag-thank you. Eh ngayon kasi sobrang dami ng sufferings, so parang nakaka-guilty magdasal kasi naghihirap siya. So siguro doon nila simula nag-crumble yung lahat kasi yung mga may araw siya, bakit wala sa akin? Alam mo kasi, God is so faithful for you to start that thing on me. Kasi, I appreciate or natutuwa ko sa sinasabi mo na lumalapit ka sa kanya. It's because you are giving thanks dun sa mga blessings or blessings or mga kung ano yung natatanggap mo. It means, hindi ibig sabihin na walang faith. It's just kailangan lang i-work yung faith. And dun mo sa sinasabi mo, hindi mo alam yung religion mo. For me kasi, having faith is not just about the religion mo, saan ka religion mo, saan sa ka, kung anong denomination meron ka. Faith is about the relationship with the Lord. Kumbaga, siguro, alam mo kung kanino ka lalapit. Alam mo si Lord kasi hindi kasi siya namimili ng tao. Whatever is ahead of us, naniniwala ko na He can handle it. Kasi for me, God created us. So, kung sino yung gumawa sa atin, alam niya kung paano tayo aayusin. Ganyan. So, baka hinihintay ka lang yung lumapit. Hindi naman kasi laging dapat tuwing nagpapasalamat na tayo. Minsan, mas kailangan natin siya na lalo na kapag naghihilang tayo. Kasi, ibig sabihin mo, kapag ikaw, sabi mo kanina, nag-burnout ka na, minsan hindi na sapat yung pahinga na meron ka na itutulog mo lang. Baka kailangan mo kasi lumapit sa kanya, kailangan mo spiritual na spirit. Kasi, yung mga battle na hindi natin kaya sa buhay natin, pilit natin ilalabanan. Hindi natin yung ipapanalo kasi baka hindi para sa atin yung battle na yun. Baka yung battle na yun para sa kanya. Since hindi ka lumalapit, kaya hindi siya na-resolve. So, baka yun lang. Baka hinihintay ka lang hindi na lumapit sa kanya. Lalo na in times of your sufferings. Kasi hindi lang always si Lord kasi hindi yan lumalabas kapag mas madalas na nakita mas madalas na maano ni Lord na ay kailangan ako ng taong doing sufferings. Hindi lang si Lord nandyan kapag we have achieved this. But also, even with our sufferings and yung mga challenges natin, mas dapat natin siyang makita. Kasi God is always with us. Kaya dapat, siguro ngayon, ano mo yung sarili mo na hanapin mo sila sa buhay. Hanapin mo yung presence na, hanapin mo yung kamay na baka naabot na sa'yo pero hindi mo painatanggal kaya sobrang bigat napakabata mo pa para bitbitin lang yan. Yung mga hindi mo kaya labanan, bigay mo sa Ikaw, JL, kamusta yung relationship mo with the Lord? Sa ngayon, hindi na ako active sa church namin. Ano na lang. Kumbaga, ginagawa ko pa rin naman yung mga prayers sa umaga, sa gabi. Pero hindi na kami tulad ng dati na sobrang active ko sa church. Siguro, sisimulan ko na lang since 2018. That was the time na si Papa is wala. So parang ang hirap sobrang mag-adjust. Tapos si Mama is wala pang isang taon na si Papa. Tapos meron na kayo siyempre ang hirap mag-adjust sa amin. Tapos hindi pa namin kasadulo yung step natin. Hanggang ngayon din na. Nung ko naisipan na siguro mag-church yung mga pinakos.
lumapit ako kay Glenn. Yun, narecommend ako ng kaibigan ko sa computer shop na umatid ako sa kanila. Tapos, yung time na yun, na-intriga ako sa music eh. Kasama ko sa music industry ng church namin. So, hanggang nagsimula yun, naman ako sa process, naranasan ko mag-ayuno, fasting. Simula Friday pa lang ng hapon, nandun ako sa church. Uuwi ako ng linggo lang gabi na. Tapos, pinapagalitan ako ng mga kasi di ako nagpapaalam ko sa nakupupunta kasi nga sobrang sama ng loob. Iniiyak ko ng lahat. Tapos diba, nag-proceed ako, nag-aalam ko nga ako. Yung nag-preach, about doon kasi kasama yun sa sistema namin. Hanggang dumating yung time na, paano ko masasabihin? Kasi yung sa amin, sa church namin, alam mo, pamilya kayo sa Trinitaria. Yung Trinitaria. Tapos, yung Trinitaria, parang naniniwala sila sa Diyos ang Diyos sa Espiritu Santo. Yung grupo namin ng mga musician, hindi kami naniniwala doon. Kung may leader kami ng musician, hindi kami naniniwala doon. Naniniwala kami, one God lang. So, nagtalo-talo yung pastor namin. Ayun, hanggang sa hindi na naayos yung church na yun, parang nagkasira-sira. Tapos, bago yung mag-pandemic yun, yung nagkasira-siraan na sila, doon na ako parang nag-decide na mag-quit kasi para naman sa Diyos yung ginagawa ko, sir. Ang nangyari kasi parang hindi na kami ganun katulad dati. Kumbaga may wall na nakaharang sa amin. Parang hindi na siya ganun kainit dati na nakakasundo kami. Yun, nagpapariligan kasi sila eh. Talaga nakaka-stress. Tapos, doon yung time na nag-quit ako, tapos sumakot pa sa pandemic, kaya hindi na ako naging active sa church. So, parang ano niya is, yung hindi pa ka ganun ka deep ng relationship mo, dun sa kasi if any negative situation, tumama sa'yo as Christian church, as a Christian kasi. So, di ba as a Christian, dahil yung relationship na hindi naka-anchor sa ibang tao, naka-reflect pa ang kasi ang Christian kasi more on sila worldwide, they are following God's word for the Lord's good. So, pinag-aaralan nila kung ano talaga sa Bible, hindi isa-isa nila lalo na di ba nag-devotion? Sa devotion, so everyday yan ginagawa. So, yung siguro sa'yo, medyo na-affectan ka because of the other people. Kaya yung personal relationship mo, hindi ganun ka-strong. Kaya, nung nawala yung taong yun, nung naging negative ka din sa taong, pati yung relationship mo, which is dapat hindi. Kasi dapat tayo, yung natin, yung sarili natin, hindi naka-angkol yung kanilang limit. Dapat, kasi lalo na sa mga bagay na limited, like, lahat ng bagay na meron tayo gusto is limited, except sa biggest sabi na, is God, is the Omega, that is the beginning and the end. So, dapat, try to talk to Him again, ikaw personal, kasi, baka, katulad ni Hannah, baka hinihintay ka lang din yung bumalik. Kasi minsan, yung pag-turning back natin, pagbalik natin sa Kanya, yun yung parang mas doon tayo sa Kanya. Baka kailangan mo lang pumanap din ng mga tamang tao, tamang spiritual mentor na magbibigay ulit ng apoy din sa faith mo sa Kanya. Kasi faith is, kailangan everyday natin siya sinisip na para mas lumituloy. Okay, so ayan, parehas natin narinig yung status ng bawat isa sa areas ng ilang life nila. Ngayon, mag-jump naman tayo dun sa topic natin. Meron lang ako isang question na doon sa mga nasabi niyo, meron lang ako isang question na gusto kong itanong sa inyo. Which is dun sa
habang nakaupo kayo, habang nasasalita kayo dyan, gusto ko lang malaman kung ano sa tingin nyo, or ano yung purpose, bakit kayo nabubuhay, or what makes your life worth living. Sa ngayon pa kasi di ko pa alam yung magiging ano ko. Pero masaya naman ako sa nangyayari sa akin ngayon kasi nagagawa ko yung gusto ko, nakakapag-aral ako. Thankful ako doon kasi yung ibang tao naman hindi nakakapag-aral. Wala silang sa tao kaya. Thankful din ako kasi kahit ganun yung nangyari sa buhay ko yung labas, hindi ko na nakakapag-aral. Siguro, sa future na ako, magiging much better pa ako. Nakwento ko kasi kanina, parang kapag dun pa ako kumuha ng rason, parang mas komplikado kasi yung worth ng life or ng buhay para sa akin kasi parang mas madali siyang kuhanin kapag mas na-appreciate ko yung mga konting bagay, maliliit na bagay. Kunyari, sunset, mahilig ako sa sunset. Life is worth living kapag nasisilayan ko pa yung paglubog ng araw kasi mas gusto ko yung paglubog ng araw kaysa pagsikat kasi hindi marami kasi ng maaga, gano'n, or yung paglubog ng bulaklak, yung mga paru-paro, mga pusa, mahihilig ako sa mga ganong bagay. Parang nakaka-motivate sa buhay kasi may mga ganito akong inaabangan araw-araw. Pero inalito meaning, worth living siya kapag nakukuha ko yung goals ko. Yung mga goals ko sa isang araw, hindi naman pag-extra kong goals. Yung goals ko talaga yung malalaki. Kasi ako kasi, yung mga goals na malalaki, na kinukonsider ng iba na malalaking goals, parang ang hirap siyang i-accept sa akin as a success. Kasi parang, ang komplikado ko kasi, so, mas madali sa akin i-confirm or value, mas madali sa akin i-analyze na naging goal or naging success to isang bagay na to. Kasi parang maliit sa iba, pero malaki sa akin. Tapos yung mga success or mga goals na naabot ko, na-achieve ko, na malalaki sa iba, parang sa akin, ang hirap i-appreciate na success ko to, na-achieve ko to. Mas madali sa akin i-analyze yung mga maliliit na bagay. So yun yung mas nabibigyan ko ng pansin or mas nasa-celebrate ko. Kasi sabi mo kasi sa akin kanina na parang hindi mo pa nakikita yung purpose mo sa buhay or yung reason or hindi mo nakikita yung work why you are staying or you are living. So for me siguro kasi nawawala yung vision mo kasi tayo kasi kailangan meron tayong vision sa life kasi kapag wala tayong vision parang or malabo yung vision, hindi natin alam saan tayo pupunta. Mga tao minsan na katulad niya, yung mga taong malabo ang mata, pag wala silang salamin, hindi clear yung vision nila. Minsan, nababangga sila or something na nadadapa sila, which is parang ganun yung tayo sa buhay na parang kapag malabo or wala tayong vision, may tendency na masaktan tayo, pag nadapa tayo, tapos hindi natin alam kung paano bumangon or paano ibawi yung sarili natin doon sa mga negative situation. So, siguro, for me, I identify mo yung pinaka-biggest why you never know. Just yun nga, sabi mo kanina, nag-aaral ka ng psychology for you to help yung mga taong may anxiety. Baka yun yung deepest why mo na kailangan yung lakaran ngayon o yun yung calling na meron ka na binigay sa'yo ni Lord na kailangan mong i-achieve na makatulong sa iba kasi siguro kaya yan ang nakita mong purpose sa life mo kasi pinagdaanan mo siya, nagdaan mo sa anxiety, alam mo yung hirap, alam mo yung sakit. So, you want to help other people, hindi malagay doon, hindi nila maramdaman ko, hindi naramdaman mo kasi alam mo yung hirap. So, you siguro identify your vision and yung vision na meron ka, i-put mo into action. Kasi ang vision without action is parang hallucination. So,
you must always put action dun sa mga vision na nakikita mo. Sa tingin mo, tama sa buhay mo. And then, syempre, humingi ka ng guidance sa taas kasi napaka-importante no, na meron tayo connection to Lord. So, yun baka, yun nga, yung focus ko kanina, baka kailangan mo na humanap ng tamang spiritual mentor para tumibay yung meron ka dyan sa puso mo. And then, yun, sa'yo naman, medyo, ano pa no, naging emotional ka rin kanina doon sa, sa big family. So, family is your deepest one. Siguro ngayon, parang nakikita mo sa sarili mo na limited lang yung happiness na meron ka dahil sa responsibility na meron ka sa family mo. Na naaagaw nun yung buhay na dapat meron ka as an adult or as a teenager. Yun din, parang for me na ano ka lang din na kailangan mo ng tulong sa mga tamang tao. And then, ano mo na baka may mga tao pinapadala sa iyo si Lord na makakatulong para ma-overcome mo yung challenges o yung pain na mayroon ka with your family. Kasi si Lord naman, siguro niya sa mga iyak mo na yan, may mga may mga instrument or mga co-discern na siya pinapadala sa iyo si Lord. I-open mo lang yung sarili mo sa kanila na matulungan ka. Yun, siguro yun, no, sa buhay talaga is lahat tayo dumadaan sa mga deep challenges. Iba tayo ng battle, iba-iba tayo ng mga pain na natatanggap. So, nasa sa atin na kasi yun kung paano tayo mag-responsible sa pain na meron tayo. So, siguro kung nasasaktan man tayo ngayon, sana alam natin na hindi tayo habang buhay masasaktan. Kung nahihirapan tayo ngayon, hindi tayo habang buhay mahihirapan. Dapat alam natin sa sarili natin na there's always a rainbow after the rain. So, kailangan lang natin tibayan kasi I believe na God has always a purpose dun sa pain na meron tayo. Yun, yung pain na yan, dapat gawin nating fuel para mas magpatuloy pa sa buhay. Kasi yun nga, nasaktan ka na, nahirapan ka na, so siguro dapat deserve mo sumaya sa future. Maybe yung test na binibigay sa'yo na ni Lord na yan is a test na kailangan mong ipasa para ibaba niya sa'yo yung blessings na nakahanda na para sa'yo. Kasi maybe Lord is making you strong right now kasi after mo maging strong, saka kanya gagawin masaya. Kasi minsan, kapag nauuna kasi yung saya, hindi na natin na-appreciate yung blessing from Him, na hindi na natin na-appreciate yung buhay na binigay niya sa atin o yung buhay na ipinahiram niya sa atin. So, maraming salamat dun sa oras na ibinigay niyo or ibinahagi niyo na sana nakapagbigay tayo ng or nakapagbukas tayo ng isipan ng mga nakinig sa inyo na sana alam nila kung ano rin yung deepest why nila kasi with their purpose, kung alam nila yung purpose nila, alam nila kung saan sila pupunta, alam nila kung paano sila kikilos or mag-designs because our purpose will determine our destination. Maraming salamat dun sa oras na binigay ninyo para makinig sa amin. Lalong-lalo na sa dalawang ito, ipinagpapasalamat ko ang buhay na meron kayo na ipinagdadasal ko na sana yung buhay nyo is makamit nyo yung mga God-given purpose na binigay sa inyo ng taas. So, yun, sana yung mga nakinig is sana na buksan namin yung isipan nyo na alamin nyo kung ano yung purpose na meron kayo sa buhay nyo. Nasa ganon is parehas tayong hanatin doon sa final destination or sa tamang blessing na binigay sa atin ng Lord. So maraming salamat at magandang buhay. Magandang buhay sa inyong dalawa. So next time ulit, and sana the next time na makausap namin kayo is hindi na kayo umiiyak. Or umiiyak na kayo is because naibigay na sa inyo or nakita na yung word na meron kayo kung ba't kayo ng buhay or nag-exist. Maraming salamat.
Hi Doc, happy birthday po. Maraming salamat po sa mga positivity na binibigay niyo sa bawat isa sa amin. And itinadasal ko po na habaan pa ni Lord yung buhay mo, i-bless ka pa ng madami kasi marami kang buhay na nabibless. So, yun Doc, happy birthday, stay healthy, and andito lang kami if ever na kailangan mo ng kausap. Kayo. Ayan, happy birthday, Doc. Ayan, nasabi naman na po ni Gob lahat. And then, we're thankful for your existence lang po. And then, happy birthday po ulit. Happy birthday, Doc. Siguro nasabi na nila lahat. So, yun na lang. Happy birthday, Doc, and thank you for always giving us more learnings po about being positive at life and more blessings po sa inyo, and happy birthday po always. Happy birthday Doc! Happy birthday po! Merry Christmas!